Dahil 3 buwan ng missing in action, naghain na ang isang grupo ng ethics complaint laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Unfair daw kasi na sumisweldo ang senador kahit absent sa opisina. Narito ang agenda report ni Hannah T. Dapat isuspinde ang sweldo ni Senator Bato de la Rosa. Isa yan sa mga hiling ng grupong Huwag Kukorrupt na ngayong araw ay formal nang naghain ng kauna-unahang ethics complaint laban kay de la Rosa. Mga ordinaryong mamamayan, kung hindi pumapasok sa trabaho, di ba, napafire, nawawalan ng trabaho. Dapat po same ethical standard nag-a-apply din sa senador. Lagpas 3 buwan ng no-show ang senador sa higher chamber. Kasunod ng mga umuugong na report na may ICC warrant of arrest daw laban sa kanya. Yan ay kaugnay ng role niya sa kampanya kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ani Professor Shelo Magno, dapat daw masuspend ang sweldo at operasyon ng opisina ni De La Rosa dahil hindi raw nagagawa ang trabaho ng senador. Dapat ay may malinaw din daw na sanctions na maaaring ipataw kaugnay ng di umano'y dereliction of duty ni De La Rosa. Chairperson siya ng ilang Senate committees at kamakailan ay inalis din siya bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee na pinalitan ni Senator Robin Padilla. Sabi ng grupo, wala rin daw opisyal na paliwanag si De La Rosa kung bakit siya absent dahil maski raw si Senate President Tito Soto ay nag-reach out na sa senador pero wala pa itong reply. Pondo ng bayan ang pinangsasweldo sa kanila, so we should hold them to higher standards. Continuous ang operations ng opisina at staff ni De La Rosa sa kabila ng pagiging absent niya. Wala pang opisyal na pahayag ang kampo ng senador tungkol dito, pero una nang lumitaw na walang malinaw na rules ang Senado pagdating sa continuous absences ng isang miyembro. Yung suspend ng operation ng opisina niya, medyo mabigat yun. Bakit po, SB? Because munang maraming empleyado yun. Nagtatrabaho yung mga empleyado, nagsasubmit sila ng mga bills, nagsasubmit sila ng mga komentaryo nila at ng mga perspective nila about the bills that are being discussed. It could be coming from Senator Bato himself or the advisors or the legal people of Senator De La Rosa. Yung sweldo, so, mahirap yun. Mahirap yun. Yung sweldo na sarili niya, it was a suggestion that I made. Huwag na muna siya tumanggap. To him, relate to his daughter. So, pwede talaga yun. Kasi, alam niyo naman lahat, di ba? Ako hindi ko tinatanggap yung sweldo ko. Pero sa anong naging tugon din sa... Hanggang 2031, hindi ko gagamitin yung sweldo ko. Di ba? Tinibigay ko sa scholarships. Naaawa si Senator Amy Marcos kay De La Rosa na kapwa minority member. Ginusto ba niya yun? Si Senator Bato, kilala ko yun eh. Atat na atat magtrabaho yun. Ang aga-aga pumasok. Parating nakababad sa lahat ng committee hearing. Ang hilig-hilig na magtrabaho yun. Wala sa katawan nun na hindi magtatrabaho. Kailangan daw ng kasiguraduhang mabibigyan siya ng Senate protection sa gitna ng ICC issue laban sa kanya. Sa kabila nito, wala raw siyang formal communication kay De La Rosa. Nanindigan naman si Senate Ethics Committee Chair J.V. Ejercito na first in, first out ang basihan pagdating sa pagsalang ng ethics complaint. Hindi lang kasi si De La Rosa ang nahaharap sa isang ethics complaint. Pag-uusapan pa raw ang no work, no pay request laban sa senador. That was to be discussed by the committee. Hindi ako, I'm there only to preside, facilitate, pero it will be the committee that will decide. Hindi bababa sa 5 senador ang nahaharap sa ethics complaint ngayon. Sabi naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, mahirap daw i-preempt kung ano ang magiging desisyon ng Ethics Committee. Sa ngayon, aantabayanan daw ng grupong Huwag Kang Kukorrupt kung ano ang magiging aksyon ng Senado sa kanilang mga hiling. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.